Sobrang init. Sobrang init dito. Sobrang init ng pugon. Yan ang kinakailangan yung degree na apoy para maka-achieve kayo ng tamang kalpot. Yung caramelized sugar. So guys, ito yung step 1. Niluluto na niya yung kalpot. Ngayon sinasala niya ang kalpot, tinatanggal yung mga particles na pwedeng maisama. Kasi ang mga asukal talaga mayroong particles minsan, so kaya kinakailangan salain. So tuloy-tuloy lang ang pagsala. Bali ilan ng sukat ng asukal? 10 kilo. Hindi, wag tayo magsimula sa 10 kilo. Yung bawat hulog, isang hulog ng paggawa, ilang asukal ang ginagamit mo? 10 kilo nga. Okay guys, ayun, hindi ko masyadong naintindihan yun. 10 kilo, Sa isang salang. sa isang salang, 10 kilo ang ginagamit niya. Tapos, ang tubig, 3 tabo. okay, so hindi pala parehas ang ratio niya. 10 kilong asukal, 3 tabo na tubig. Yung tabo na ginagamit, yung regular na tabo na nabibili natin sa palengke. So guys, nakikita nyo, ayan, malapot na yung kalpot. So mga ilang minuto bago natin tatanggalin yan. Yung 10 minutes pa yan. Mga 10 minuto pa ro yan. Nakita nyo yung kanina na video, yung kasasalan lang ang asukal. So ito na yung kalagitnaan ng proseso ng pagpapakulo ng kalpot. Ito na yung step 2. Nasa palamigan na ang asukal. Ang kalpot, kung tawagin. Mga ilang ikot yan? 15 minutes. Hindi, yung ikot, mga 4-5, gano'n. Hindi. Depende, no? Depende po sa Sa magiging tigas ng tira-tira ng caramel, ano? Yun yung pangalawang ikot, guys. Nakita niyo yung pagbabago ng syrup ng kalpot. So guys, ito panoorin nyo. Napakaganda ng part na ito. Na babaliktarin niya ang kalpot. Ganyan niya, babaliktarin niya, no? Panoorin nyo. Ayan, napakaganda. Ayan, ihintay niya lang lumapat ang asukal o yung kalpot. Babalik rin niya uli yan. So, babalik rin niya uli. Siguro mo ilang baliktad pa yan? 4-5 po. 4-5 pa guys, para lang siya, para tumigas na yung kalpot. Tingnan niyo ang pagbabago ng texture niya, oh. Habang lumalamig. Ito, malapit na yan, ano? Apo. Tingnan lang bunto mo, guys.
Pag matigas na yan, hahanguin na nila. So, pupunta na tayo sa pagbatak. Ano? Opo. So, ayan guys. O, babalik na rin niya uli. Ilang baliktad bali ang... Bali, pangatlo na po ito. Pangatlo na yan, ano? Pangatlong baliktad na yan. Nakita niyo yan, o? Matigas na, o. So, siguro mga isa, dalawa pa yan, ano? Opo. Yan, isa, dalawa. Isa, dalawa pa. Hanggang tatlo pa, ano? Yan, malapit na. Malapit na tayong makarating sa part na pangatlo. Ng step 3. Kasi matigas na siya. Oh. Panoorin nyo, ayan, matigas na. So, siya si Roderick. Siya yung pinsan ko, guys. Siya yung pinaka-head dito sa paggawa ng tira-tira. So, nahihiya siyang humarap sa camera, pero talagang siya yung manggagawa dito. So, ngayon, mga ilang minuto ang Balik tayo sa step 1 kasi hindi ko siya natanong kung ilang minuto ginagawa ang syrup, yung kalpot. 30 minutes. So, iyan 30 minutes. Oras? So, guys, nasa nasa step 3 tayo. Nailipat na yung kalpot na tumigas sa batakan. So, diyan siya magsisimula. Panoorin nyo, oh. Panoorin nyo ang pagbabago ng kulay ng tira-tira. Napakaganda. Ayan, palitan na sila. Siya yung pangatlo na na babatak. Tingnan nyo kung paano mag-transform ang liquid sa solid. Ito na ngayon, nakikita niya ang kintab at kulay ng tira-tira. Ganda. Napakaganda. Malapit ng yan, ilagay sa no? Malapit nang ilagay sa table yan. Yun yung step 4 natin, guys. Pero nasa step 3 pa lang tayo. O, plus 2 batak na lang daw yan. Isa. Dalawa. So, iyan ang step 3 natin. Step 4 na, Step 4 na yan. So, ito yung tinatawag na Baston. baston. So, ayan guys, ang mga manggagawa ng San Pedro. Ito ang tinatawag na baston. Nasa step 4 na tayo guys, malapit na tayong matapos. So guys, panoorin yung pagbabaston niya. Oh.
hahawakan niya yung dulo. Pag sakto na yung size ng yung sukat ng mesa, puputulin niya yan. Pero hindi siya sumasayad sa semento, ha? Hindi nila pwedeng pasayarin ang tira-tira sa semento. Saktong-sakto yan pagka pinutol nila, pero hindi pa rin siya sumasayad sa sa semento. Hawak kasi nila yung dulo ng tira-tira. Dito tayo. So, ganun din ang ginagawa niya. Hawak niya rin yung dulo. Tapos yung nasa gitna. Ba't lagi ka nasa gitna? Bakit merong tao sa gitna dapat? May saka ako. Para hindi tumigas ang tira-tira. Ah, okay. So, ganun pala yun. Kailangan kasi ibalot sa sako ang tira-tira para hindi tumigas. So, kaya kailangan na andun siya sa gitna. Yan, nakita nyo yan? Dito naman, yung mga binasto na tira-tira, mayroong ano tawag yun dyan? Taga-lamesa. Siya yung sa lamesa na huhulmahin niya pa para ang sukat ng tira-tira ay mas gumanda, mas bumilog. Para magkapare-parehas ang sukat niya. So, ito na yung patapos na baston ng tira-tira. Tinanggal na yung sako. Ito niyo yan. Panoorin niyo, oh. Napakaganda, oh. So, dito tayo sa pagpuputol. Ganito niya pinuputol ang tira-tira. Habang nagbabaston, may pumuputol na. Kasi hindi pwede talagang magtagal ang tira-tira sa lamesa pag nahanginan, humuhulas. So, ayan o, ganyan siyang kaganda. Kita nyo? Napakaganda ng tira-tira pag nagawa. Tapos ito, pansin nyo, ayan o. Kukuha ko ng isang piraso ng tira-tira. Napakaganda ng pagkakaputol o. Pantay na pantay. Kasi pag hindi pumantay yan, reject na yan. So, lugi naman yung mga may-ari ng tira-tira. So, maingat din sila sa pagpuputol. Kinakailangan malinis ang pagkakaputol. Kasi ang pag yan ay dinala na sa market distribution, ang mga consumer, tinitignan din nila yan kasi paninda yan. Ayan ang ganda. So, ayan lang guys. Dito lang tatapos ang segment natin sa tira-tira. Ito na yung finished product nila. At ito ay isi-sealed na lang. Then, delivery na yan mamaya para sa market distribution. So, ayan lang guys. Sana magustuhan nyo ang segment na ito at sana patuloy nyo panoorin ang mga videos na i-upload ko pa. At sa mga susunod na araw ay magkikita-kita ulit tayo.